Hello mga kawans, hello mga kapatid. Sa video pong ito ay gagawa tayo ng napakasarap na tinapay na talaga namang hindi ka po mabibitin sa toppings na buko sa ibabaw. Ito po ang bird's nest na tinapay. Napakasarap na pang merienda o di kaya pang almusal, partner po ng ating mga kape. Tara, let's at simulan po natin ang paggawa. Sa isang mixing bowl, ilagay po natin ang maligamgam na gatas. Fresh milk po ang ginamit ko dito at isunod po natin ang active yeast. Pwede po ang instant yeast. Haluin lang po natin yan. After po haluin, i-add po natin ang sugar, ang itlog. Haluin po muli natin ang mixture na ito. Mag-a-add po tayo dito ng melted butter. Kung wala naman pong butter, ay pwede din naman po ang margarine. Pagkahalo, isunod po natin ang all-purpose flour o kaya naman po ay bread flour. Pwede din po ang 50-50 at ang asin. Haluin lang po natin ang mixture na ito hanggang sa maging ganito po ang itsura. Pwede na po tayong magmasa sa lamesa. Naglagay lang po ako ng konting langis. Kahit ano naman po langis, pwede diyan sa aking kamay at dito po sa ating table na paglalagyan po ng ating dough. Ang langis po kasi ay makakaiwas sa sobrang dikit ng ating dough sa ating lamesa at sa ating kamay. Masahin po natin ang dough hanggang ito po ay maging elastic ang texture nito. Nasa 8 to 10 minutes din po ang pagmamasa para makuha po natin ang tamang elastic ng ating dough. Pag ganito na po ang ating dough, yung hindi po basa-basa na po punit, pwede na po natin i-stop ang pagmamasa nito. Bilugin lang po natin ang dough. Ilalagay din po natin yan doon sa mixing bowl na pinaghaluan natin kanina. Lagyan lang po natin ng konting langis para hindi po dumikit ang ating dough sa ating mixing bowl. Lagyan din po natin ng langis sa ibabaw. Tatakpan din po natin to ng plastic at ire-rest natin to ng 30 minutes o hanggang mag-double size po siya. At iset aside po muna natin. Gagawa muna po tayo ng buko o yung bukayo na panlagay po sa toppings ng ating tinapay. Simple lang naman po ang pagluluto ng ating bukayo or mamatamisin lang po natin ang ating buko. Ang ginamit ko nga pala pong buko dito ay yung malakanin or parang ginagamit sa buko salad para mas malambot po siya, hindi po yung gumaan na aking ginamit. Pagkaluto po, iset aside po na natin, babalikan po natin ang ating dough. Kapag nag-double size na po, pwede na po natin yan i-flat or ilagay sa ating lamesa. Pwede na po natin i-cut yan sa gusto nyo size. Kung ito naman po ipambenta, mas mainam pong gumamit tayo ng timbangan para pare-parehas po ang size ng ating tinapay. After po natin i-cut sa tamang size na gusto ninyo, ibibilugin lang po natin ito kagaya ng ginawa ko. At ito po ay ilalagay natin to sa ating baking pan. After po natin bilugin ang ating dough, isasawsaw o ilulubo po natin ito sa fresh milk. After naman po sa ating fresh milk, pagugulungin naman po natin yan sa desiccated coconut. Pagkatapos naman po ay tatakpan natin to ng plastic. I-rest po natin to ng 30 to 45 minutes hanggang mag-double size po siya. After mag-double size, pwede na po natin lagyan ng toppings na bukayo o minatamis na buko sa gitna. Gamit lang po ang ating daliri. Piplat lang po natin yung gitna at ilagyan na natin ang ating minatamis na buko. I-bake lang po natin sa ating preheated oven 350 Fahrenheit ng 20 to 25 minutes. At ganito na po ang itsura ng ating niluto na bird's nest na tinapay. Hindi ka mabibitin sa toppings na buko o di kayo minatamis na buko sa ibabaw. Hanggang sa muli mga kapatid, follow for more ideas and recipes. Bye-bye!